beloved, Boss Mike Cervera. Trojan horse? Sino kaya yan? Pasok! Naman ang kampo ng mga Duterte na may nagtraidor sa dating Pangulo. Oh, kita nyo mga kababayan? Nagkakatraiduran na sila. Ulit. Pakinggan ninyong maigi mga kababayan ha. Naniniwala naman ang kampo ng mga Duterte na may nagtraidor sa dating Pangulo. Sino kaya yon mga kababayan? Nagtraidor daw. Sino? May alam ba kayo kung sino? Tuloy. Nauwi sa kanyang pagkakaaresto. Naku, yun pala yun mga kababayan. Kung nagtraidor yan, na nauwi sa kanyang pagka-aresto, malamang matagal nang nagtatraidor yan. Di po ba mga kababayan? Malamang matagal nang nagtatraidor yan. Hindi nyo lang alam. Akala nyo, inyong-inyo siya kasi minsan, sigaw ng sigaw. Banga! Adi! Weak leader! Ganon yung mga sigaw niyan. Pero hindi nyo alam, kakampi pala sa kabila yan. Tuloy! Frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kumbinsido si Vice President Sara Duterte na posibleng may nagtraidor sa kanila bago pa man naaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press conference, ikinwento ng bise na magkakasama sila sa Hong Kong. Nang malaman ng balitang may inalabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Hinala ng bise, sa Hong Kong pa lang, may nagtitimbre na sa mga otoridad sa Pilipinas ng bawat kilos nila. Nako, patay tayo dyan. Sino kaya yan? Alamin nyo kung sino yung mga kasama dyan. Kasi malamang nandyan lang yan sa tabi nyo. Kita nyo? Alam nyo, palatandaan na ito na talagang wala ng tiwala din kahit mismong kasama nila. Wala na, hindi na nila nakikita yung pag-asa ng mga Duterte na umangat pa. Kaya ho, yung mga yan, alam nyo yung mga politiko, puso yan. Kultura na yan, yung baliktaran. Minsan kakampi mo, pero bukas nasa kabila na. Di ba ganun na ganun sila? Basta politiko mga kababayan. Maliban lang kay Pangulong Bongbong ha. Si Pangulong Bongbong may paninindigan. Di ba? Pero yung mga yan, yung mga nakapaligid na yan, naku, mga kababayan. Nungka. Nungka. Sino ba mga kasama doon? Si Robin ba kasama doon? Sino pa kaya mga kasama doon? Alamin nyo kung sino. Kung may traitor man, malamang dahil merong nagsabi, merong traitor. Traitor siya siguro sa information at binigay niya doon sa kabila. But I don't think meron siyang binigay na information na valuable din. Ano kaya yung information na valuable daw? Valuable, hindi valuable. Valuable, mga kababayan, Sino kaya? Sa tingin nyo, at anong yung impormasyon na yun? Yung chinismis ko sa inyo. Ano yung chinismis ko sa inyo? Tinanggihan ng China si Digong. Yun! Mahalaga kasi para kay ano yun? Kay Duterte, kay Digong. Kaya alam nyo, mga kababayan, inaasahan talaga nila. Inaasahan talaga nila na tatanggapin ng China. Kaso nga mga kababayan, tinanggihan siya. Asylum na hinihingi niya, kansila. Yun yung nangyari. Ngayon, mga kababayan, syempre, megawento yan. Bago yan dumaan doon, sa akin muna. Sa akin muna. Kaya, binabalita ko kagad sa inyo. Diba? Information dyan. Ano yun? Tinanggihan, boss mo? Tinanggihan. Sino ang tumanggihan? Si Jinping, tinanggihan si Digong. Bakit daw? Hindi ko alam. Basta yun lang narinig ko. Tinanggihan. Ay, dako. Inday, ano pa? Sino ba kasi yung traitor na yan? Itanong mo na. Tanungin mo. Sabihin mo, Mr. President, sino ba yung nag-traitor sa amin? Diba? Ganun lang Sasabi naman ng totoo yan Ito na. Sa Philippine National Police dahil alam naman ng lahat at hindi tinago na uuwi si Pangulong Duterte. Kasi nga alam nyo walang warrant ang ICC. Kaya hindi nyo na tinago.
Kasi mga kababayan, yung impormasyon na nakuha nila ay wala daw warrant talaga si Digong sa ICC. Hindi nila inaasahan yan. May warrant daw, pero dito lang sa Pilipinas. Wala sa ICC. Yun na nga. Diba? Oh, yun. Ayon pa sa bise, mismong si dating Pangulong Duterte ang nagdesisyong agahan ng kanyang flight pauwi ng Pilipinas. Kahit pa naman na sino nagdesisyon dyan, mahalaga, nahuli na yan eh. Diba? Meron pa bang mas mahalaga sa lahat? Bukod sa nahuli siya? Wala naman ng iba. Sabihin yung mas mahalaga si Maldaldaldea. Diba puro fake news siya? Sabihin yung mas mahalaga si Sara. Diba luka-luka? Oh, ganun lang naman kasimple yan eh, mga kababayan. Oh, tapos ngayon, kita nyo, kung ano-ano na sinasabi at mayroon pang sinisisi. Akala makakabuti yung pagsabi naman yung nag-traitor sa kanila. Iisipin ng tao, talagang sirang-sira na yung grupo nila. Di po ba? Kapag kaganyan na hindi mo na kontrolado yung iyong nasasakupan, ano iisipin ng karamihan? Hindi niya na kontrolado yan. Kaya ganyan, nagtatraiduran na yung mga yan. O ano pang aasahan ninyo? Yung lalong-lalo na yung mga sumusuporta sa kanila. Siyempre, mag-iiba na ng mga pananaw. Kung si Digong nga, hindi niya na kayang hawakan. Kung si Sara nga, hindi nila nakokontrol. Ano pang dapat nating suportahan? Kung sila-silang nandiyan sa taas, nag-aaway-away, naglalaglagan. O, kita niyo, mga kababayan. Kaya yung grupo ni Digong, wasak na yan. Hindi na ho yan makakabangon. Kahit paanong gawin nila. Sabi ko nga, tuloy. Kahit na may arrest warrant na, inakala raw kasi ng dating Pangulo na dadalhin muna siya sa korte kapag isilbi ang warrant pero hindi nga ito ang nangyari. Hindi na mahalaga yun. Ito ngayon yung pinapalusot nila, kailangan daw dumaan sa korte. Wala eh. Sinugal na ng gobyerno eh. Bakit kanyo? Pagka yan, lumabas pa, bumiyahe pa, mga kababayan, alam nyo na mangyayari. Isang tawag lang, pwede nang humarang yung alin, yung mga nasasapian. Diba mga kababayan? Kaya tama lang ang ginawa ni Torre. Sige na, hayaan na natin yan. Dito naman natin paglalabanan yan eh. Ang mahalaga, maisilbi yung warrant niya. Madala na yan sa The Hague. At doon, maikulong. Kung gusto nyo, dalawin nyo roon. Tama naman. Sabi sa hearing ni Torre, di ba? Pwede nyo naman dalawin yan doon. Ano ba naman pagkakaiba nung makita nyo ngayon? Dito. Lagi nyo naman nakikita at kasama yan. Huwag na kayong magdahilan. Sapagkat yung mga dahilan nyo, lusaw na lusaw. Totoo naman mga kababayan, di ba? Ang katwiran ni Jinggoy, bakit hindi nyo hinayaan si Sara Duterte na makita niya yung ama? Jinggoy! Nangya naman, sa buong buhay ni Sara, laging kasama. Sa buong buhay ni Sara, nandito sila sa Pilipinas. Uli nga, kumakain pa sila ng lechon. Ngayon, gusto nyo gawing dahilan, bakit di nyo pinakita si Sara sa tatay niya? Anak ng pating naman, mga kababayan. Anong klaseng pag-iisip yan? Ang mahalaga, mga kababayan, sa panahon na yan, maisilbi yung warrant niya, maipatupad yung nararapat para maitawid na sa The Hague. Sino? Si Digong. Di ba? Oh, Ken San Juan. Oo, happy birthday sa'yo. Tuloy. Ilipad na ang ama niya pa Netherlands. Agad daw naghanap ng abogado si VP Sara. Kaya siya mismo ang pumili sa British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman para Nicholas Kaufman. Yan din yung bagong abogado. Kita nyo? Kayang-kaya nilang kumuha ng mga abogado kahit puti yan na dati minumura ni Digong. Ngayon, yun din pala yung lalapitan. Ano na, Panelo? Ano na? Sino pa ba? Glenn Chong. Bakit hindi nyo mapagtanggol? Sino pa mga abogado dyan? Lahat kayo mga abogado na nakasuso sa puwet ni Digong. Ipagtanggol nyo doon sa Netherlands. Ano nangyari? Baka mamaya kayo bigla na ring iwan yan. Diba? Bigla kayong iwan. Tuloy.
Naging lead counsel ni Duterte. Ako ang pumili, ako ang nagsabi kay President Duterte, kay Nicolas Kaufman. Kung palpak man, si Nicolas Kaufman, ako po ang mananagot sa taong bayan. Eh bakit sa taong bayan? Wala kang pananagutan sa taong bayan. Engot ka, Sara. Bakit? Ako man, kung magkamali man si Kaufman, ako mananagot sa taong bayan. Eh bakit? Wala ka ng pananagutan sa taong bayan. Oo, pagdating doon sa kaso ng tatay mo, wala na kaming pakialam. Sino pa ba may paki kay Digong? Sige nga, kung merong may paki dyan, iilan na lang. Kadalasan, mga maeengot-engot pa. Mahihina ulo, mahihina pangunawa. Diba? Wala na. Sino may pakialam? Sige nga. Sino? Si Idol Marcoleta? Idol. Oy, wag niyong inaaway si Idol. Papatawag kayo sa hearing niya. Idol pinapatawag mo sino? Si Epifanio. Oo, mamaya talakayin ko. Oo, dapat lang Idol. Minura ka lang minura nun. Tinawag kang demonyo, tinawag kang diablo. Ako, hindi naman ako naniniwala dyan eh. Tinatawag si Epifanio, mga kababayan. Ito na. Sa ngayon, may mga kinakausap pang karagdagang dayuhang abogado si VP Sara pero Nandyan ba si Mark Ramos? Oy, si Mark Ramos, subscribe mo, gawin yung 1 million subscriber. Oo, ha? Kahit na konti lang yung binigay sa aking oras para mabatit, may masabi lang. Dapat binibigyan tayo oras kahit mga 10 minuto. Huwag niyong kakalimutan yung ating kaibigan. Oo, kasama natin yan sa Big Five. Abangan niyo po ang aming pagtatanghal. Siya the Big Five. Opo, yung bago naming channel, magkakasamang magkakaibigan. Opo, kami ho yung mga magkakaibigan. Magkakaiba man ng pananaw, ng opinyon, abay, nananatili yun. Matibay! Matibay! Ganon. Diba? So abangan niyo po yan. Kami pong 5. Nino, Coach Jared, Sangkay, Takero, Mark Ramos, at syempre ang inyong lingkod. Abangan nyo po yan. Nakapag-subscribe na po ba kayo doon? The Big Five. Abangan nyo po yan. Wala pang naka-upload. Uumpisan po yan namin sa Monday. Uumpisan namin sa Monday. Ito na. Pasok. hindi na raw niya papangalanan ang mga ito. Si dating Executive Secretary Salvador Hindi na daw papangalanan. Sino yung mga nagudas na yan? Pangalanan mo na lahat yan. Marami kasi sila. Kaya nawalan ng gana si Sara. Isa na dyan, alam ko ha. Nakikinig-kinit ako, pinagdudahan niya si Roque. Di ba? Pinagdudahan niya si Roque. Sino? Iwang abogado si VP Sara pero hindi na raw niya papangalanan ang mga ito. Si yung marami pa palang abogado, kita nyo naman ano? Maraming abogado. O sa mga nagtataka kung bakit wala yung iba nating kaibigan, alam nyo mga kababayan, itong aming pagkakaibigan 5, iwalay ito sa pagkakaibigan namin ng iba. Kaya wag nyo nang hanapin yung iba. Iba naman yung sa amin, ano? O, kita nyo naman. O, sa 5 na yan. 2 lang yung sumasama, ano? Kaya mga kababayan, tandaan nyo. Hindi ho, kaiba ho ito sa mga kaibigan nating iba. Ano? Ito na. ating Executive Secretary Salvador Medialdea naman na unang kinilala ng ICC bilang legal counsel ng dating Pangulo. Ayan nga yun, yung binatutan ng ng judge, mga kababayan, sa inihiling niya. Sabihin ba naman na illegal yung pagkaka-aresto kay Digong? Di binutata siya doon. Sabi ng judge, mga kababayan, bahala kayo sa buhay ninyo. Ang mahalaga kasi, nandito na yan. Kung mayroon kayong problema sa bansa ninyo, hindi naman na namin sakop yan, kayo na bahalang sumolusyon dyan. Tama naman, di ba? Yun din naman ang sinasabi natin dyan. Kung may problema kayo, kay Tore at sa iba pa, di hiablan nyo sila. Ganun lang naman mga kababayan, kasimple yan. Dito, sa bansa natin, hindi doon, sa dahig. Sa dahig, mga kababayan, sa dahig, kailangan mamasyal lang kayo doon. Dalawin nyo si Digong, bisitahin nyo, check nyo kung natutulog sa sahig, hindi sa dahig.
Tuloy. Posibleng kumalas na rin sa kaso matapos isugod sa ospital. Eh, yun na nga, mga kababayan, matanda na yan. 'Di ba? Matanda na, mahina na. Hindi niya na rin kaya ang klema. Tandaan nyo, mga kababayan, kapag hindi kayo sanay sa klema, na tuloy-tuloy ang malamig, tandaan nyo, magkakasakit kayo. Kaya dapat si Digong, mga kababayan, laging may heater yon. Huwag nang gumamit ng aircon. Kasi baka mga kababayan, ang problema, kapag si Digong, nalamigan ang likod, mapulmon. Alam nyo, sakit ng matatanda yan, yung pulmon niya, di ba? kaya si Digong, mga kababayan, sabi nila, pag namatay si Digong dyan, kasalanan nyo. Unggoy kayo. Kung mamatay si Digong sa sakit o ano pa mang paraan, walang may kasalanan, kahit sino pa man. Huwag niyong gagamitin yan na kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos, kasalanan ni Torre, kasalanan ng mga vlogger. Mga engot kayo talaga, oo. Pag namatay yon sa sakit, nagbigti yun, wala kaming pananagutan dyan. Sisihin niya yung sarili niya. Kung nagbigti siya, mapipigil niyo ba? Kung nagkasakit siya, may problema ba kami doon? May problema ba kayo doon? Siya rin yan. Diba? Matanda na eh. Pag nagkasakit, normal lang. Oo, baka kinukuha na siya ni Lucifer. Ganun lang naman kasimple yun. Isa pa. Mga kababayan, bakit nyo kailangan isisi sa kahit sino yung kung ano man maging kahinatnan ni Digong? Diba siya may gawa niyan? Diba? Siya ang nagpapatay ng nagpapatay. Kinasuhan ng mga na ulila ng biktima. Ngayon, sasabihin nila, parang si Manang Aimee. Bakit hindi ninyo na lang dito idemanda yan? Anong idemanda? Sino makakakuha ng katarungan ng panahon ni Digong? Paki-explain nga. Hopeless. Sabi nga ni Sarah, hopeless. Kaya yung mga biktima, sumama kay Trillanes, dinala sa ICC. Panahon niya ni Digong walang kinalaman si Pangulong Bongbong. Tapos panay ang sisi. Kasalanan mo yan, Bongbong Marcos. Kininayo. Ano naging kasalanan? Di ba? Ano naging kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos yun? 2016 pa lang yun. Nakasampa na yun. Dapat kasalanan ni Digong yan, mga kababayan. Bakit kanyo? Bakit hindi niya nagawan ng solusyon yung demanda niya sa ICC? Naupo siya 2017 hanggang 2022. Wait lang, may tumatawag. Boss? Opo. Oo. Diyan sa may munterong, may munterong puti, nakikita mo? Yan, yung tapat niyan, may Altis sa loob. Na bago. Yung Altis na bago. Kotse na Altis. Yung sa loob. Yan yun. Ano mo lang dyan, siksik mo na lang dyan. Yan. Yan. Kulay gray. Kulay black ang gate. Huwag mo na may tapon, baka magasgas. Sige. Okay. Sige, papababa ko na yan. Sige. Ipatong mo dyan sa ipatong mo dyan sa Ferrari. Dyan sa ibabaw. Yung Ferrari kulay puti, yung Ferrari kulay puti. Yan. Yung plate number na yan. Sige. Yung kulay puting Ferrari, sige. Okay na? Okay, sige. Bye-bye. Hindi ko na mute. Ito na! Umpisa na natin to! Umpisahan. Tuloy natin. Pasok! Nabutan na siya ng pangalawang collapse niya doon sa detention center at ngayon ay hindi na siya pinapalabas ng doktor sa hospital. Wala na si Medaldaldea. Na sinungaling din, mga kababayan, Sinungaling din eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Napakasinungaling kasi, ayan, tuloy, tinarma na.
Tuloy. Kaya malamang ang magiging desisyon din niya ay mag-withdraw Hmm. dahil kailangan niya tutukan ang kanyang kalusugan. Oo, dapat lang. Pag withdrawin mo na, hindi na makakatulong yan. Hindi na makakatulong yan. Tuloy. Sa ngayon, nananatili pa rin sa dahig ang Vice Presidente. May return ticket na raw siya sa Abril, pero hindi pa tiyak kung kailan siya eksaktong makakauwi sa Pilipinas. Nako, hindi tayo mag-aabot. Oh. Sayang, hindi kami mag-aabot. Uy, wala. Joke ko lang yung Ferrari. Oo, joke ko lang yun. Kulay pula talaga yun. Tuloy. Nilinaw rin ni VP Sara na tuloy ang trabaho niya kahit nasa abroad siya. Nako, Wala po akong balak na tumira dito sa Netherlands. syempre, ano ka ba, uuwi ka niyan? Dami mong pera dito, no? At saka mataas ang cost of living dyan. Magastos, Sara. Wala, napapabayaan niya na nga mga kababayan ng ang trabaho niya, totoo naman, di ba? Oy, umuwi na kayo rito. Sabi mo nga, move on di ba? Hindi ko po gusto tumagal dito. Pero pag-amin ng bise, tanggap na raw niya na hindi makakabalik ng Pilipinas ang kanyang ama. Yun lang. Tinanggap na. Pero yung mga taga-suportang tatanga-tanga, ayaw pa rin tanggapin. Gumagawa pa ng fake news, sasabihin, March 26, uuwi na daw si Digong. Pero yung anak mismo, wala na. Tanggap na hindi na makakauwi kailanman. Sino? Si Digong. Hindi na makakauwi yan. Tulad ng mga sinasabi ko sa inyo noon. Kung noon, mga kababayan, wala pang kaliwanagan, sa isipan ko, maliwanag na yan. Maliwanag na hindi makakauwi si Digong. Sabi ko sa inyo yan. Ngayon, kay Sara na mismo galing yan. Tuloy. Sa totoo lang, wala talaga. Wag na kayong mag-like. Wag na, ay Chang, wag mo na silang mag-like. Mahalaga, nakakulong si Digong. Ang nararamdaman, hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi Kita nyo, hindi na daw siya galit. Hindi okay na daw. Bakit? Mga kababayan, hindi na siya galit. Anong problema? Anong dahilan? Siyempre, mga kababayan, isipin nyo, mga kababayan, dati ha. Topic mo, INC. Mamaya, antayin mo, Jamie. Antayin mo. Di ba? Paano pa naman magagalit pa yan? Okay din, tanggapin mo sa totoo. Deep inside. Deep inside, mga kababayan, tuwang-tuwa pa yan. Maniwala kayo siya, tuwang-tuwa pa yan. Kinukompute niya na yan kung magkano yung magiging kaperahan. Sa totoo lang, mga kababayan. Di ba? Daming pera na ninakaw nilang mag-ama. Saan yun mapupunta? Alangan naman kay Hanilet lang. Siyempre, hindi papayag yung mga yan. Di ba? Hindi papayag yung mga yan. Magkamatayan at magkasugatan na. Di ba? pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte. Kita niyo yung expression ng mukha? Nangingiti pa. Sabi niya, tingnan niyo yung mukha, nangingiti pa, mga kababayan, tingnan niyo yung itsura. Yan ba, nalulungkot siya? Pero yung mga hindi naman kaano-ano ni Digong, mga kababayan, kung makaasta, apektado talaga. Ay, nako. Kayo naman, mga DDS, kita nyo yung anak ko, nangingiti pa. Tila ba, pinipigil yung tuwa sa pagkakadampot, pagkakakulong kay Digong. Pero kayo, nagluluksa kayo. Pero si Sara, kita nyo itsura. Kulang na lang tumalon sa tuwa. Tuloy. Kasi pointless naman. Yung ngiti ni Sara ibang klase. Na mag-harbor ako ng feelings about what Ilabas mo na yung nararamdaman mo, Sara. Alam ko naman na meron kang lihim. Alam ko naman na malalim ang galit mo sa iyong ama.
Hindi ba namin malaman? Bakit? Oo. Bakit parang, kunyari concern ka? happen. Hindi na siya maibabalik. Hindi. Ito totoo siya eh. Hindi na siya maibabalik. Parang natutuwa pa si Sarah. Kita nyo. Alam nyo kapag ka ako yan, yung nararamdaman ko lalabas sa expression ng mukha ko, ganito yan. Malungkot mo na isipin na hindi na po talaga maibabalik si Tatay Diggs. Ganun dapat! Hindi na po talaga siya maibabalik. Oh, di ba? Ganito yan, oh, mga kababayan, oh. Oh. Malungkot mang ibalita sa inyo, mga kababayan, na si Tatay Digong ay hindi na po natin maibabalik. Ganun dapat eh! Di ba? Oh. Kaso hindi. Medyo dapat may pakaray-karay ng konti yung may nginig yung ano eh. Si Sarah, tignan nyo. Oh. Ha? Tignan ninyo. Talagang nag-eyebrow. Nag-eyebrow pa yan. Oh. Inayos pa yung kilay. Nag-makeup pa ng konti. Dapat, Sarah, medyo ginulugulo mo yung mukha mo. Ginulugulo mo yung buhok mo. Tapos medyo, parang patang-pata yung mukha mo. Dapat nagpa-makeup ka ng halos tumanda ng 20 taon yung mukha mo. Ganon. Diba? Kaso eto mga kababayan, iba talaga. Oo, iba yung pakiramdam ko rito. Taloy. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Patay. Maliwanag na yan mga kababayan, kaya wag na kayong umasa. Sa mga DDS dyan, pasensya na. Tulad ng sinabi ko sa inyo nung nakaraang buwan, si Digong hindi na makakabalik yan. Si Digong, makakalimutan nyo na lang yan. Makakalimutan nyo na lang ng pusa yan. Kaya ang dapat yung gawin, ibaling nyo sa pamilya nyo yung pagmamahal. Yung pagmamahal na binibigay nyo sa kanya, hindi niya deserve yan. Maraming totoong nagmamahal sa inyo, sa kanila nyo ibigay yan. Tama mga kababayan, nakakalimutan nyo na yung anak ninyo, nakakalimutan nyo na yung asawa ninyo, nakalimutan nyo na yung kapatid nyo, nakalimutan nyo na yung magulang nyo, bagkos inyong tinakwil pa. Sapagkat hindi nyo matanggap yung pananaw nila. Kaya dahil kahit pamilya kita at si Digong ang iyong tinitira, kakalimutan kita kahit ama, kahit ina, kahit anak, kahit asawa, kahit kabet. Kakalimutan ka. Anak ng klaseng pananaw yan, mga kababayan. Hoy, manood kayo sa akin nang kayo'y may matutunan. Di ba mga kababayan? Ganong klase mag-isip yung mga yan. Ako nga, ang dami ko sa mga kaibigan ko, DDS, mga kababayan, nagko-comment pa ako. Sabi ng comment nila, sa post nila, kaya mo yan, bro. Yun lang comment ko. Kaya mo yan, bro. Lilipas din yan, sis. Ganun lang. Di ba? Sasagot naman siya. Sana nga. Akala mo talaga, mga kababayan, nabigo. Oo. Akala mo, syota nila si Digong. Akala mo, asawa nila si Digong. Wala lang iya. Kung makapagmukmuk, mga kababayan, wagas na wagas eh. Talagang dinadaan pa sa social media eh. Mahal ka namin, Tatay Diggs, laban lang. Walang yan eh, no? Yung mga banat nila, tuwan-tuwa talaga ako eh. Mahal ka namin, Tatay Diggs, laban lang. Nandito lang kami para sa'yo. Para sa'yo! Ang laban na to, tutik na yan. Kantahin nyo na lang yung kanta ni Manny Pacquiao. Baka sakali pa. Walang yan. Kakaiba talaga kayo, ano? Ano ba meron si Digong? Bukod sa pangit siya. Hindi ko makuha. Oo. Hindi ko maintindihan. Anong meron si Digong bukod sa pangit siya? Pakisagot naman. Talay. Pasalamatan naman ni VP Sara sa Senador Amy Marcos sa paglunsad ng pagdinig sa Senado. Nako, Digong,
Digong, meron akong naiisip. Digong, meron akong nakikita na hindi mo nakita. Kita mo si Sara pinasilamatan si Amy Marcos? Ako nagdududa sa dalawa, mga kababayan. Kita nyo, Amy Marcos, Sara Duterte, nagpasalamatan sa isa't isa. Digong, hindi kaya tinatarabaho ka nung dalawa? Hindi kaya? Maano lang ako malisyoso isip ko talaga. Digong, tanong ko lang, hindi ka kaya tinarabaho ni Amy tsaka ni Sara? Kasi nakakapagduda. Nakakapagduda. Ang galing nilang gumawa ng istorya. Kung totoo yung nasa isip ko, hindi ko sinasabing nangyayari yan. Bagkos, mga kababayan, naiisip lang ng malikot, malisyosong isip ko. Di ba? Tuloy! Nay sa pag-aresto sa dating Pangulo, pero sa kabila niyan, wala pa raw silang napag-uusapan tungkol sa posibleng endorsement sa eleksyon. Nako, yan na nga ba sinasabi ko? Basta kulong si Digong. Wala na kayong magagawa ron. Di ba? Parang ako, pagka may gusto ko kong ipakulong, wala kayong magagawa ron. Di ba? Di ba? Ganun lang kasimple. Our beloved Boss Mike Cervera.